Yan, tignan po natin yung The Fall of King Asa, kung saan siya nag-stumble. Ito ho yung nakakalungkot na parte ng buhay ho nitong haring ito. Amen. Katulad sa ating napag-aaralan si King David at si Solomon, may part din ng kanilang buhay na nakakalungkot din po. Sila din po ay nahulog, nagkasala sa ating Diyos. Diyan po sa 2 Chronica chapter 16 verse 1 to 10, sabi sa verse 1, nang ikatatlumput-anim na taon ng paghahari ni Asa, nilusob ni Haring Baasa ng Israel ang Juda. Amen. So itong kingdom ng Israel ay nilusob itong Juda. Pinalibutan niya ang pader ng Rama upang walang makaalis o kaya makapunta kay Asa sa Juda. Sa verse 2 dito, dahil dito, nakipag-ugnayan si Asa kay Ben-Hadad na hari ng Syria at nakatira sa Damasco. Nagpadala siya ng pilak at ginto na kinuha niya sa kabangyaman ng templo ni Yahweh at sa kanyang palasyo. Ganito ang sinabi niya sa verse 3, pinadadalhan kita ng pilak at ginto, ibig kong magtulungan tayo tulad ng ginawa ng ating mga magulang. Sirain mo na ang kasunduan ninyo ni Baasa na hari ng Israel upang hindi niya ako guluhin. So makikita ho natin dito na si King Baasa ng Israel ay naging threat sa kanyang kingdom. Amen. So makikita ho natin yung kanyang kingdom ay napalibutan ng pader, di ba? Sinecure niya ito. So makikita ho natin na nagkaroon din, na-shake pa rin siya nitong hari ng Israel. Amen. Sapagkat dilusob siya nito at naging threat sa kanya. So ang nakakalungkot ho na imbes na kay Yahweh siya makipag-ugnayan o makitiwala, makipag-partner, dahil subok niya ng Panginoon eh. Amen? Subok niya ng kanyang Diyos. Pero yun ang nakakalungkot. Sa hari ng Syria siya nakipagkasundo. Amen? Ibig sabihin ho nun, sa hari siya ng Syria, nagtiwala ng lakas. Alam niya, sapagkat marami ang malakas din ho itong kingdom na ito, umasa siya sa kakayahan ng iba imbes na sa kakayahan at kapangyarihan ng kanyang Diyos na pinagtitiwalaan ng matagal at dahilan ng kanyang pag-unlad. Amen. Ito yung nakakalungkot. Sa pamamagitan nito, itinanggi niya ang Diyos na kanyang pinagtitiwalaan at nagtiwala siya sa ibang hari. Amen. Umasa siya na ang hari ng Syria ay makakatulong sa kanya para maalis itong threat na ito sa kanya. At anong ginawa niya? Ang isa pang nakakalungkot, yung yaman, saan niya kinuha ito? Sa kabanyaman ng templo. Ito po ay pag-aari ng Diyos. Sapagkat ito po ang mga offering, ang mga tithes ng mga taong naglilingkod sa Diyos. Dito niya kinuha yung kanyang peace offering o pakikipagsundo, pakikipag-agreement sa Syria, sa Syria. So makikita ho natin sa pananalita ngayon ay parang ginisan niya ang Diyos sa sarili niyang mantika. So makikita ho natin dito. Ito po ay nakakalungkot sapagkat ito po ay insulto ho sa ating Panginoon sapagkat alam ho natin na ang Diyos ang nag-provide ng kanyang mga pangangailangan, walang digmaan na kanyang naranasan, nagkaroon ng kapayapaan dahil sa Diyos. Amen? Pero dahil dun sa threat na kanyang naranasan, nagbago siya agad ng pakiramdam. Nawala. Hindi niya alam kung saan niya kukunin. Nakalimutan niya yung kakayahan ng ating Diyos, ng kanyang Diyos na si Yahweh. Sapagkat nakita niya ang kapangyarihan nitong kingdom ng Syria. Doon yung nakita niya. Na-focus yung doon. Nabalin yung focus niya doon sa kapangyarihan ng hari ng Syria. At nakipagkasundo siya. Katunayan nito, kinuha niya pa nga yung ginto at pilak ng kabanyaman ng templo na pag-aari ng Diyos. Inoffer ng mga tao para sa Diyos. Amen. So makikita ho natin dito na kumusta ho din tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ito pong pandemic na ating naranasan, naging threat ho sa atin ito. Naging, na-shake din ho tayo nito. Pero dalangin ho natin na sa ating naranasang situation na ito po ay magpapalalim sa ating pagtitiwala sa ating Diyos. Na dalangin ho natin na hindi ho tayo matulad sa ginawa ho ni King Asa na dahil nakaranas siya ng takot, sa iba siya lumapit. Amen.
Pero ituring ho natin itong mga threat na ito na pag tayo po ay nakakaranas ng situation na ganito na threat, ito po ay nagpapaalala sa atin na magtiwala ho tayo sa ating Diyos. Amen. Magtiwala ho tayo sa ating Diyos. So makikita ho natin dito na uh, ang Diyos po ay pinapalo niya ang kanyang mga anak na nagkakasala. Pinapalo tayo ng Diyos. Hindi pagpapala ang asahan natin pag itatanggi mo ang Diyos. Amen. So makikita ho natin yan sa verse 7. God sent someone to rebuke King Asa sa kanyang ginawa. Sa verse 7 nagpunta noon kay Asa si Hanani na isang propeta at sinabi, dahil nagtiwala ka sa hari ng Syria sa halip na kay Yahweh na iyong Diyos, natakasan ka ng hukbo ng hari ng Syria. Amen. Sapagkat kalaban niya itong si hari ng Syria eh. Kalaban niya ito. Ang Diyos ay galit sa mga ito. Amen. So dapat gagapiin niya ito, pero anong ginawa niya? Nakipagkasundo. Amen. Nakipagkasundo. Sa verse 8, sabi niya, mas malaki ang mga hukbo ng mga taga-Ethiopia at mga taga-Libya. Napakarami nilang karuwahe at mga ngabayong, ngunit ibinigay sila sa iyo ni Yahweh sapagkat sa kanya ka nagtiwala. So makita ho natin yan. Nagpadala agad ang Diyos ng propeta niya to rebuke King Asa. Amen? Nirebuke. Nagpadala siya. So ang Diyos po, pag tayo po ay nakakaranas ng katulad ho nito na King Asa, ang Diyos po nagpapadala ng tao para tayo po ay ituwid. Ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga anak na magsasabi ng totoo sa iyo. Minsan masakit itong situation na ito, yung nire-rebuke ka. Amen? Masakit ito. Minsan nakakahiya pa ito. Pero nasa atin ho yung choice kung tatanggapin ho natin yung rebuke. Katulad ho ni King David, di ba? Nirebuke siya ni Propeta Nathan. Na galit pa nga si David dun sa kwento ni Propeta Nathan na sabi niya, dapat patayin niya. Pero sinabi ni Propeta Nathan sa kanya, ikaw yun. Nahimasmasan siya at nagrepent siya. Amen. Nagrepent siya. So makikita ho natin dito, mahal ho tayo ng Diyos at nagpapadala siya ng mga lingkod niya to rebuke us. At kung tayo man ay nakakaranas ng rebuke, pag tayo po ay tinutuwid, masakit ho ito. Pero piliin ho natin na magpakumbaba at magrepent ho sa ating Panginoon. Amen. Sapagkat ito po ay marirestore ho tayo. Mapapanumbalik ho yung relationship natin sa Diyos. Amen. Pero makikita ho natin yan. May mga consequences pa rin po na mararanasan ho natin. Katulad ho nitong King Asa na ito, sa verse 9, may consequences po yung kanyang ginawa. Nagmasid si Yahweh sa buong daigdig, sa verse 9, upang tumulong sa lahat ng tapat sa kanya. So nakikita ho natin dyan, nakatunghay ang Diyos sa buong daigdig at tinutulungan niya yung mga tapat sa kanya. Amen? Tinutulungan niya. Napaka-amaze itong verse na ito, di ba? So makikita ho natin na tinutulungan ho tayo ng Diyos pag tayo po ay tapat sa Kanya. Amen? Mararanasan ho natin yung mapagpalang kamay ng Diyos kung tayo po ay tapat sa Kanya. Amen? Gaano man kabigat, pero pag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, mararanasan mo ang Kanyang mapagpalang kamay. Sabi niya pa dyan, dahil sa kahangalan mong ito, sabi niya, mula ngayon lagi kang magkakaroon ng digmaan. Nabaliktad ho yung situation. Amen? Sapagkat hindi ka bibigyan ng kapayapaan ng Diyos kung hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Amen? Alam ni King Asa ito, naranasan niya ang Panginoon before. Diba? Pero dumating sa kanyang buhay na tinanggi niya ang Diyos at ito po ang naging consequences. Kanina yung obedience niya nagkaroon ng fruit. Amen? Pero nung kanyang pagtakwil sa ating Panginoon nagkaroon ng consequences. Ito, at nararanasan niya ito. From having peace to having war. Mula doon sa kapayapaan, nagkaroon ng digmaan. Sa verse 10, sinabi niya dito, sa sinabing ito, nagalit si Asa kay Hanani at ito'y kinadena niya sa bilangguan. At ito'y kinadena sa bilangguan. Mula nooy naging malupit si Asa sa mga tao. Kabaliktaran ho ang ginawa ni King Asa sa ginawa ho ni King David. Nung nirebuke si King David, nagrepent siya, nagsisi siya, at lumapit siya sa Panginoon. Yeah. Ngunit itong si
King Asa, nung nirebuke siya ng propeta, nagalit pa siya at kinadena, kinulong itong propetang ito. At mula noon, naging malupit ho si King Asa sa mga tao. So, pati yung mga tao na damay, na dati umuunlad sila, sama-sama, diba? Lumalago sila, masaya doon yung kasayahan doon sa kanyang nasa sakupan, pero naging malupit siya sa kanila. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, andun yung kaguluhan na sa kanila. Andun yung digmaan na dati secured sila, ngayon lagi silang takot kasi may digmaan na sa kanila. Nandun po yung kanilang nararanasan. So makikita ho natin na imbes na magrepent siya, lalo siyang nagalit. Amen. At dyan sa 2 Chronica 16:12 and 13, sabi niya dito, noon ikatatlumput siyam na taon ng kanyang paghahari, nagkaroon siya ng malubhang sakit sa paa. Amen. So, ito po ay yung isa na kanyang naranasan, yung naging consequences. Nakaranas siya ng kasakitan. Physically ho ito. Amen. Pero sa halip na kay Yahweh humingi ng tulong, sa mga manggagamot siya sumangguni. So, na nagpapakita na talagang yung kanyang pagtanggi sa Panginoon ay totoong pagtanggi. Amen. Talagang hindi na talaga siya bumalik sa Panginoon. Amen. So, ang Panginoon po ay nagpapakita ho itong verse na ito na ang Diyos ay nagbibigay ng second chance kay King Asa. Amen. Ginamit niya yung kanyang sakit sa paa para sa pamamagitan nawa nito ay bumalik sa Panginoon. Amen. Lumapit sa Panginoon. Magsisi siya. Maalala niya yung paano siya inakay ng Diyos. Paano siya pinagpala ng Diyos. Ito ay isang chance na binibigay ng Diyos. Isang pintuan ng chance na binibigay ng Diyos sa kanya. Pero sa halip na kay Yahweh siya humingi ng tulong, sa mga manggagamot siya sumangguni. Ibig sabihin, hindi sa Diyos niya tiniwala. Wala siyang tiwala na sa Diyos, kundi sa mga specialist siya nagtiwala. Amen. So ito yung nakakalungkot. At sa verse 13, namatay siya ng 31 taon ng kanyang paghahari. Namatay siyang walang repentance sa kanyang buhay. So makikita ho natin dito na naranasan niya yung consequences. Ang Diyos na nagbibigay na siya ng second chance pero hindi niya iniwan yung kanyang kasalanan. Hindi siya nagbago. Amen. Umaasa siya na gumaling siya. Umaasa siya na mapagpala pa siya. Pero ang kanyang pagtitiwala ay nasa mga specialist. Wala ho sa Diyos. Kumusta na ho tayo mga kapatid? Kung tayo po ba ay nagkaroon ng pagkakasala sa ating buhay, minsan kasakitan, saan po ba tayo umaasa? Saan ho tayo humingi ng tulong? Diba? So, yung ating pinag-aralan na ito na buhay ni King Asa, isa po kong reminders ito sa ating, warning sa atin, na kung tayo man ay tinutuwid ng ating Panginoon sa ating pagkakasala, nasa atin ho yung choice. Ito po ay pintuan upang magtiwala ho tayo sa ating Panginoon. Magrepent ho tayo. Pag sinabing magrepent ka, tatalikod ka ho dun sa ayaw ng Panginoon. Amen. Ipamuhay mo po yung gusto ng Diyos. At ano yun? Alam ni King Asa kung ano yun. Sapagkat ginawa niya before. Umunlad siya before. Naranasan niya ang Diyos. Alam niya ang kalooban ng Diyos. Nagkaroon siya ng reform. Ano yung reform na ginawa niya? Pinag-iba niya yung mga rebulto, yung mga sambahan ng mga pagano. At natuwa ang Diyos sa kanya. Alam ni King Asa yun sapagkat ginawa niya ito. Amen. Aware na aware siya sa mga ginagawa niya. Amen. Siya ay matured enough sa mga bagay na ito. Pero yung choice na sa kanya. So yung hindi siya nag-repent. Kaya sa ating buhay, pag sinasabi ho tayo ay nag-repent, talikod ho tayo sa mga bagay na ayaw ng Diyos. At gawin ho natin yung ginagawa natin before na kaaya-aya sa Panginoon so that maranasan ho natin yung pagpapala ng ating Diyos sa ating buhay. Ito po ay warning sa mga anak niya. Sapagkat kung mahal ka ng Diyos, i-rebuke ka ng Diyos. Amen? Mararanasan ho natin ang pagpapala ng Diyos. Sabi dito, He did what is good and right in the sight of the Lord God. Nung umpisa, He made many godly reforms. Diba? Pero,
Hindi niya ho itinuloy. Yung pader na ginawa niya para ma-secure niya ang kanyang kingdom, pero yung kanyang katapatan sa Diyos, hindi niya ho sinicure. Yung kanyang buhay sa Panginoon, yung kanyang magandang ginagawa sa Panginoon, hindi niya sinicure ito. Hindi niya nilagyan ng pader para hindi matamaan o mapasok ng kaaway. Yun po yung napasok sa kanya ng kaaway. Pinagtibay niya yung kingdom niya, pero yung kanyang pananampalataya sa Diyos, hindi niya pinagtibay. Hindi niya tinuloy. Amen. Kaya nadadaba tayo minsan, nagkakasala tayo minsan, sapagkat hindi ho tayo, hindi sinabi ng Panginoon na pagtiwala ka lang sa akin, hindi ka na magkakasala. Hindi ko ganun. Amen. Hindi ho tayo bukod na tayo po ay nagkakasala. Ito po hari ng Israel na, ng kanyang bayan. Si David, malapit sa puso ng Diyos pero nagkasala. So ito po ay warning, ito po ay reminder sa atin na tayo din po ay pwedeng magkasala. Pero sinasabi ng Diyos na sa atin ho yung choice na lumapit ho tayo, magrepent ho tayo, tumalikod ho tayo doon sa ating ginawang kasalanan. At mararanasan ho natin. Kaya minsan, ano po ba yung dahilan bakit ho tayo nagkakasala? Amen. Nagkukulang ho tayo ng paglapit sa Diyos. Minsan, umaasa ho tayo sa ating mga nakikitang bagay. Minsan, nadadivert kasi yung focus natin sa Diyos. Kaya, magtulungan ho tayo sa pamamagitan ng ganito, pag-aaral ng salita ng Diyos, magkaroon ho tayo ng panalanginan sa bawat isa. Mag-involve ho tayo sa mga ganyan. Upang yung, di ba sabi ng salita ng Diyos, ang Bible, na itali nga natin sa ating mga noo, di ba ang kanyang salita, sa ating bahay, lagay natin sa mga hamba, para hindi natin makalimutan, sapagkat nakakalimot nga ho tayo. Ito po yung mga kaparaanan. Ang Diyos po ay nagbibigay ng mga kaparaanan para hindi ho natin makalimutan yung mga kalooban niya, pagsunod sa Kanya. Di ba? Sa mga pader ho natin, sa mga gate, ilagay ho natin ang Kanyang mga salita. Ituro sa mga bata, sa ating mga anak. Di ba? Para hindi ho natin makalimutan. At pero pag once na matulad ho tayo, mag-stumble ho tayo, tanggapin ho natin yung pagre-rebuke ng ating Panginoon. Mag-repent ho tayo. Amen. At sundin ho natin ulit yung kalooban ng Panginoon. Kaya nakakatulong ho yung ating pag-aaral para tayo ho ay nare-remind, nawawarningan at tanggapin ho natin ng may pagmamahal yung rebuke ng Diyos, sapagkat nire-rebuke ng Diyos ang kanyang mga mahal na anak. Kaya salamat sa Panginoon. At sa oras pong ito, tayo po ay dadako sa ating panalangin. At maranasan ho natin ang kapayapaan ng Diyos. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa aming bulay-bulay ng inyong mga salita. Salamat po sa karakter na ito, na siking asa naming napag-aralan, na naging isang matuwid sa inyong paningin, at nakita ho namin ng mga naging bunga ng kanyang obedience sa inyo, O Diyos. Salamat po. At kami po ay lumalapit na may pagtitiwala din po sa inyo, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil sa kanyang buhay na nakakalungkot, na nagkaroon siya ng part ng kanyang buhay na nag-stumble siya, Panginoon. At ito po ay pinanindigan niya at nagkaroon ng consequences, O God. Kaya, Lord, salamat dahil sa buhay niya na warningan ho kami. Patuloy, O God, na sa pamamagitan niya, pinaramdam niyo sa amin na mahal niyo po kami, na pinapaalalahan ninyo kami, sapagkat kami po ay inyong mahal. Salamat po sa inyong mga salita. Patuloy, O God, na humingi ho kami ng pamantubay sa aming buhay upang magkaroon kami ng katibayan sa aming pananampalataya sa inyo. Lord, alam ho namin na clever ho ang aming kaaway. Marami siyang palaso na binibitawan against sa amin, Panginoon. At kami po, O Diyos, ay humaharap sa mga ito. Hindi ho namin ito kaya sa aming saganang sarili, Panginoon. Kaya kailangan ho namin kayo upang maging matibay ang aming pananampalataya, upang maging malalim kami sa inyong mga salita, maging aware kami sa inyong mga kalooban. At bigyan mo kami, enable mo ho kami na ipamuhay ho namin, tayuhan ho namin ang aming pananampalataya at pagkakilala sa inyo, Panginoon. Whatever situation na aming nararanasan, O Diyos, hindi nyo inaalaw na kami po ay maghahapi, O God, sapagkat kayo po ay nakatunghay po kayo at tinitignan nyo po yung mga anak ninyong matapat sa inyo at ninyong tinutulungan, Panginoon.
Kaya Lord, dalangin ko ho sa hapong ito na minsan pa gabayan niyo po ang bawat mga anak ninyo, O God, lalo na sa mga nanonood na ito. Nakasama ko, Panginoon, sa hapong ito at sa mga manunood pa, O God. Dalangin ko, Panginoon, na ang kanilang buhay ay patuloy na maranasan nila ang inyong kalakasan. Maranasan nila ang security sa pamamagitan ng inyong mga salita. I pray na enable mo rin po, O Diyos, ang bawat isa sa amin na patuloy na mauhaw sa inyong mga salita, sapagkat sa inyong mga salita ito po ay nag-guide sa amin tungo sa inyong kalooban. Kaya Lord, enable mo po ang bawat isa. Uhawin mo po, O God, ang bawat isa sa inyong mga salita. Hallelujah. Salamat po. Pagpalain mo po ang bawat family namin, Panginoon. Patuloy, O God, na kami po ay magkaroon, pagnanasa, Panginoon, na magkaroon ng pag-aaral sa loob ng aming mga tahanan. Pagpalain mo po, O Diyos, ang mga buhay ng inyong mga anak. Salamat po sa hapong ito, O God. At dalangin ko rin po sa mga anak mong ito, O Diyos, na sa kabila ng situation na aming nararanasan, O God. Imbes na maranasan namin, O God, ang bigat nitong situation, Lord, dalangin ho namin na maranasan ho namin ang patuloy, O God, na pagpapala na nagmumula sa inyo, O God. Maranasan namin ang inyong kagalakan. Maranasan ho namin ang patuloy, O Diyos, na habag niyo sa amin, Panginoon. Alam ho namin na gumagawa kayo sa oras nito sa aming buhay. Patuloy, O God, na tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, na ilagak ho namin ang aming pagtitiwala sa inyo, O God, sapagkat mayroon kayong plano, magandang plano, O Diyos, sa aming buhay. At ginagamit yung situation na ito upang maghanap ito, O Diyos, sa aming buhay. Kaya salamat po, O Diyos, at patuloy na sa inyo po ang karangalan, kadakilaan, at patuloy, O God, na kalwalhatian pagpakailanman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, at sa pagsama lagi ng banal na Espiritu sa amin. Sa iyo po ang papuri. Amen and amen. Hallelujah. Maraming salamat po, mga kapatid, sa hapong ito. Minsan pa, ang kapayapaan ng Diyos, ang pagmamahal ng ating Diyos, at fellowship ng ating banal na Espiritu ay sumaatin lahat. Hallelujah. Sa Diyos po ang papuri. God bless po.